Hi, Calixto. Hi, Bianca. Where are we going? Oilers game. Oilers game. Let's go. This LRT station. Where are we going? Wait ha. Is there a place to sit? Hi! So my vlog is Jill in Can. Oh, hi! Ako po, kalati Pinoy, kalati Indian po. Wow, we're from Northwest International. Northwest International. Okay, so marami nagtatanong sa Northwest College. Ikaw super maganda. Ay, hindi masyado. Follow, subscribe, like, comment. Yeah, thank you. Salamat naman. Sige, thank you. So, nandito kami sa Rogers Place para manood ng game ng Oilers, and it's free from Northwest College. Kasama yung family ko and yung husband ko. Yan. So kung may tanong kayo about Northwest College, ask mo siya. Yeah, email us at northwest.ca. What's it? International@northwest.ca. Yes. Thank you. Bye. Is the owner of Blue Willow Restaurant, Stan Bob. You know, starring. Big Hot Trophy plus he and Dale will receive a gift card to the Blue Willow team for helping display our giant Olympic tribute. I'm your Pati popcorn and drinks ay free din, guys. Isa sa main attraction ng Canada ay ang hockey game, at ito rin ang isang favorite winter sports nila. At napakaganda nga na na-experience namin ito for the first time dahil part ito ng culture ng Canada. At sa mga hinagis na t-shirt ay sinwerte naman ng isang anak ko na nasalo niya ang t-shirt na ito. Hi guys! Welcome back to Jill in Can. So nakita nyo guys yung pagpunta namin sa Rogers Place to watch the Oiler Kings. So the Oil Kings pala is sila yung parang junior team, no? So hindi yung mga senior, sila talaga yung Oilers na tinatawag. So mga 16 to 21 years old yung pinanood namin, kaya maraming mga bata. At saka yung ticket namin from Northwest College, it's free para sa family of this international student. Yan. So, naihabol na lang namin yung aking brother-in-law at sister-in-law. Yan, dahil merong hindi nakapunta, so binigay na lang sa amin yung extra ticket. Yan guys. So, enjoy naman kami. At ngayon guys, so it's 1 degree but feels like -4. Pero okay na siya as long as, you know, nakabihis tayo ng maayos. At kakatapos lang ng work ko. So, pauwi ako ngayon, naglalakad ako since malapit na lang naman. Hindi ko naantayin yung bus, lalakarin ko na lang siya. At yeah, so gusto kong i-share sa inyo guys, bakit ba Edmonton ang napili namin? Okay, Edmonton, Alberta. There are many provinces dito sa Canada like Ontario, British Columbia, ano pa yun? Nova Scotia, New Brunswick, mga Yukon, Nunavut, mga territories, no? So lahat yan guys, nakita na namin sa YouTube. While we were preparing to go here, ay sinearch na namin lahat yan. Ano yung mga pwede naming ma-experience, o kung okay ba ang
lugar na yan para sa aming family. Yung mga opportunities. So, tinignan namin lahat yan, guys. So, at ang nanalo ay Alberta. At particularly, we chose Edmonton. Yan. So, bakit ba namin napili ang Edmonton, Alberta? Unang-una, dahil sa yung, kung napanood nyo aking vlog, ito, at ito, 2 parts yan, no? So, yung mga housing, yung low cost ng mga rentahan ng mga paupahan. Okay, so sa housing pa lang, guys, na-mention ko doon na ito yung big chunk of your budget monthly. So, compared to other provinces, Alberta has the lowest, one of the lowest housing rentals, no? So, kaya talagang kinonsider namin to, especially that we are a big family. Kailangan namin na ma-budget talaga yung aming finances, especially nagsisimula tayo dito sa Canada. So, kung hindi nyo pa, guys, napapanood yung videos na yon, yung house hunting, you have to watch that para po ay magkaroon kayo ng idea magkano yung mga housing, no? Especially kami, 3 bedroom talaga yung hinahanap namin. So, by that yung video na yon, magigauge nyo how much kung 1 bedroom kayo or 2 bedroom. Syempre, mas lower pa yun sa inyong makukuha. Yan, guys. So, pangalawang reason namin, kaya namin napili ang Alberta ay meron itong magandang ito yung merong centralized transportation na minamanage by the Edmonton Transit System. So, sinasabi nila, no, medyo hindi pa ganun ka-advance yung transportation system dito. But, for us, okay na din siya as long as merong bus, train, and yung mga public transportation like Uber, yung parang Grab sa Philippines. At, yon. So, at ito ay centralized. So, pagka baba mo sa isang station, nandun na yung nag-aabang kung meron ng available na next bus or next train para sa connecting mo, no? So, syempre, minsan hindi rin perfect, pero at least sa kanto namin, sa kabilang kanto, ganyan. So, merong mga bus stops na malapit. Yan. At ang pangatlo ay, of course, kung pag-uusapan na naman natin ng mga kaperahan or pagbabudget natin, ay yung tax dito. So, yung tax dito sa Alberta ay 5% lamang compared sa other provinces. So, if you can see this map, yan, so, Alberta, yung 5%. Pero meron ding 5% yan, pero nasa taas siya, no? Yung mga Nunavut, Yukon territories, so medyo mas malamig na doon, ay 5% din sila. So dito, malaking savings or malaking bagay din yun, no, na 5% lang yung matukuha sa atin. Okay, so ang tax dito sa Alberta ay wala na siyang provincial sales tax or the PST, at meron lang ang GST or ang goods and sales tax. So, yung provincial sales tax, wala na tayo nun. Yan. So, isang malaking bagay yan. At isa ring mga reason kung bakit maraming from other provinces lumilipat din dito sa Alberta because of the tax. So, imagine kung mataas na yung binabayaran mo sa bahay, plus meron ka pang yung double tax, no, parang ganon. Dalawa yung tax na binabayaran mo. So, medyo mabigat yon, especially kung nag-start pa lang tayo dito sa Canada. At, ang next reason bakit dito sa Canada ay... So, ang next reason, syempre, habang wala pa tayo dito sa Canada or sa napili nating provinces, hindi talaga natin malalaman ano yung mismong life dito. Pero nung dumating na kami dito, nalaman ko or na-experience na namin kung paano talaga yung life dito. At ito ay medyo laid back yung life dito at relaxed yung life. So, para sa akin bilang mom of 5,
na masyadong busy ako when nasa Philippines pa, no? Sinusundo, hatid ko yung mga kids ko, maraming activity sa school, kailangan bumili ng requirement na ganyan, at yung traffic, so napakadami. Pero dito laid back siya, napaka-simple ng life, guys. Kung gusto nyo ng ganitong life, yan, so well, pwede kayo dito. So simple lang siya, no? So because minsan pag masyadong complicated, di ba, syempre yung health natin nagsasuffer din. But it's up to us, choice po natin yon kung anong klaseng lifestyle yung gusto natin. But for us, na-experience namin, especially with having 5 kids na back in the Philippines, masyadong busy, marami kaming piniprepare sa school, marami kailang requirements, pumunta sa school, may meeting sa ganyan, may requirement bibili ng ganyan. So, dito, nabawasan yung ganon, and nagkaroon pa ako ng chance or nagkaroon ako ng time to have work on my own. Kasi dati, hinahatid sundo ko sila. So, yun yung nakakaubos ng time ko plus the traffic. At ngayon, yan. So, meron kaming mas may time kami with the family. At parang relax lang talaga yung oras namin dito, no? Hindi siya ganun ka-stressful. Yan, guys. So, dahil nga relax at laid back ang ating life dito, ay magkakaroon din tayo ng maraming time sa ating family. At ganun din, isa sa maganda dito sa location ng Edmonton is marami siyang recreation parks na pwede nating mapuntahan. Andito yung West Edmonton Mall, which is the largest in North America. At syempre may mga iba pang parks, hindi pa namin lahat na-explore because syempre big family kami, marami kaming inaasikaso pa bilang nagsisimula dito sa Edmonton. At student din ako. Yan. So yung mga isa sa mga inaasikaso namin, tulad ng yung pagkakaroon ng kotse, bumili kami pero hindi pa namin nagagamit, guys, kasi wala pa kaming car insurance at kakapasa lang ni husband sa kanyang road test. So malaking bagay yun na nakapasa siya because hindi ganun din kadali dito kumuha ng driver's license. Lakas ng boses ko. Wala namang tao, diba? Yan. So, at isa pa, guys, syempre, nandito yung school ko na napili, yung Northwest College. Kaya, nakita ko na dito yung gustong school ko at yung program ko ay in-offer nila. Kaya, nandito kami sa Edmonton College. Edmonton College. Nandito kami sa Edmonton, Alberta. Kasi wala naman sa, I believe, wala dun sa, sa Calgary. Kaya dito namin napili sa Edmonton. Yan. So, ayun, guys. Marami pa tayong kailangang i-explore na lugar dito sa Edmonton. Yan. So, papakita ko sa inyo, guys, yung pinuntahan namin ng aking in-laws na nandito sila to celebrate their 50th? Yes. Their 50th golden wedding anniversary. So, sa bahay lang kami, guys. Pinadecorate lang namin yan. Yun. So, simple program, simple activity, banding-banding. Nagpunta kami sa park. Nag-TikTok kami. Yan. So, isa sa mga reason din ay meron akong friends dito. Okay, yung friend ko, that's why, isa sa mga reason nyo na naging madali yung adjustment ko dahil nandito siya to welcome me, to open her house to me, no, habang nagta-transition ako together with my family. At meron kaming maraming Filipino dito sa Edmonton, Alberta. At hindi kayo ma-homesick, guys, dahil 4 ang Jollibee dito. So yung mga kids nyo, parang nasa Philippines lang din kayo, except of course the weather. So lagi namang weather yung pinag-uusapan dito, guys, na extreme daw ang weather dito. But ngayon nga ay 1 degree and it feels like -4. Yan. So nandito lang tayo sa labas. Wala akong gloves, medyo mapula na. At may sipon tayo dahil sa cold weather na ito. Pero I think so far
kaya pa naman namin. Yan. So, abangan na lang natin. Wala pa kasi yung mga extreme weather na yan. But, as of now, yun yung mga reasons talaga namin. At, tignan yung ganda, diba? Look at the sky. Ganda. Please comment down below at i-share nyo kung bakit nyo rin napili ang Edmonton, Alberta. Or kung saang province kayo ngayon, guys. Please let us know at bakit nyo napili ang province na yan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, guys, please don't forget to like and subscribe, and please support my channel. Kung meron kayong mga gustong i-share, comment down below or send me a PM kung may questions kayo. At maraming salamat din sa lahat ng mga nagsisend ng messages sa akin through the Jill in Can Facebook page at dito sa email din ng Jill in Can. So, salamat sa mga support guys. At comment nyo naman guys kung saan kayo nanonood and para malaman natin kung saan nakakarating ang ating vlog ngayon. Yan. So, thank you guys for watching and I'll see you in the next vlog. Bye!